Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Natong oras sa kabarangay, may na kita 10 minutos na. Nakalabay halas 9, maupay nga morning. Good morning, Borongan City. Maupay nga aga, bugos nga sinirangan Samar. Ngayon man inaapong ito na aton signal na Radyo Pilipinas sa Borongan. Ato ito na mga kairayahan, maupay nga morning. Kung diri man na apong ito na radyo via airwaves 657 ay may dana kuno kami didi ati pen peso wifi. Parihad to na nakadto natin ha barangay Pandol adto hito na mga ikairayahan Salvacion hala hain daw ito nga Barangay Salvacion, Pandol, pa doan susunod dito. Iraya habungtuhan kan avid. Damad to na namamati Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, DYES. Good morning, maupay nga aga, haiyo dida. Pariyuman liwat ngadto hito na mga kabubkiran nga parte. Kabubkiran talaga nakakadto kita Hirayuing nga barangay, tikang na poblasyon, habungtuhan na General MacArthur. Good morning. Adto na talaga hirahiton kabubot ngaan. Hiton kabubkiran. Pero amit maupay kay darahiton ka na DICT. May da iton ira dito mga barangay hall, iton pampubliko nga mga building.
mga like barangay hall, oo, binubutangan. Tie up with the provincial government, ano hito na sinirangan Samar, pinaagi hito na liderato ni Governor RV. Tapos sumpayan hira dinhi hira Engineer Rosales, no, hito na DICT. So dinhi aton ha Eastern Samar may dahira kay plano ini hito na provincial government, ano, nga mabutangan nga tanan ito na mga barangay, no, habugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Magkakamayada na naman serbisyo caravan, ano, nga tuliwat hito na mga tayaw nga barangay, hala, diin ba? Ayaw lang ni kunig mention Ate Pen, basta dida hito na first week or second week, no, hito na bulan, hiton Hunyo. Ada pa dama ito na very timely kay mag-intrada ba, no? Ma-start ito na pasukan, kinahanglan daman ever ready, no? Ito na mga kabaranggayan. So, Brigada Eskwela, no? Sano ba? Yan na dama ito nga first week, ano? Iton June. Anyway, maupay nga aga, Ati Pen pumida, ito ni iyo kahampang. Kapod natin din Master Control, hira Engineers Mark, ng RV. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kada kita iton kalas 10. Aruhala ba paano ito nato na oras nga damo pa ito nato na pag-irestoryahan niya na labi na pagtagapanlawas aton na perano nga mga pamahayag aton na mga taga PhilHealth aton na ipapahat na labot lainihan aton na i-play na ipabatihan na kalabay nga semana. So giimportante ini aton na kanan pagtagayakap na inihiya. Ano iton yakap iton na PhilHealth? Ano iton na 4 C's of care ha na PhilHealth yakap? Ala daw aton ipapabati, no, aton na mga opisyal aton na PhilHealth para naman na masaydan kita hini kay damo pa iton diri maaram, ano, hiton mga detalye ba, ano iton makukuha natin, paano kita makaka-avail hiton, ano iton mga laboratory ngan iba pa aton na PhilHealth ay yakap. Siyempre iba pa, no, nga mga balita silitngen tadaman ito na tikang haiba nga bungtuhan na probinsya nga nasilingan natin dito naman ha kauluhan. Ining makangirirhat naman, ano, nga panhitabo dito naman ha Pampanga. Renus Park dito nga gin aayad nga building ha Pampanga. Pera adton na nagkatatagbunan nga may da na mga kumpirmado, ano, nga namatay, pero damula ay daman adton na nalibre na talwas, ano, na bungkad hira na salit nagkalilibre daman. Kadelikado kakulupin, ano, nga panhitabo nga na siyempre pera pa nga mga balita impormasyon na aton na ipapaha ta uroni na. Ang aton oras ka barangay, may na kita 15 minutos na nakalabay ha alas 9. Siyempre nga dianay kita hito na pagtaga-panahon, hala daw. Pagtaga-panahon na anay kita yan ang mga oras. Kalawan natin iton real-time heat index, ano, para hiton syudad hito na Borongan, maupay na lakay medyo matarutagham kita yan na nakapag-walking pa kaninahan aga-aga hi Ate Pen. Kasi rin ko diri madayon, ano, uy giupay balitaw ito nag-walking. Pero na kita hini ka adlaw, mga maabot na 1 month, ano, nga sige to na aton lakat. Takay kakahituman pa, may na nagsusumba. Dito naman na Baybay Boulevard, giupay magaan, ano, ito na pag-abat. Hala, sige, walking para naman magpabilin nga healthy, no, nga maupay ito na ito na pag-abat, ano, ito na bugos nga adlaw. Maupay yan na kay inuran-uran kanina, diri good gi pasui. Pero yan na 38 degrees Celsius na, ha? Yan na nga mga oras. Although mostly cloudy, no, didiha syudad hito na Borongan. Nasa ring baya kanina adton DUST Pag-asa, no, nga pwede umabot nga daha 44 na daman. Aduy, iton kapasok.
Posible umabot nga daha 44 degrees Celsius ang pa-forecast inihiton na pag-asa para yun ang adlawhan na Lunes, Mayo 25. Kanina na nag-good morning EV kita 29 degrees Celsius pala at Borongan City, pero yan na di na naabot na hin 31 degrees Celsius but feels like 38 duha na ka sentigrado degrees Celsius at doon iginhitaas han heat index. Salit ayaw anay pag linalaag pag binulad kundi importante. Pero ini nga pagtaga-trough ito na low pressure area amo ito na nakakaapekto ha Mindanao. So may dahin ni low pressure area salit mauranda mahira dito ha Mindanao ngan Palawan area. May damadampug ito ang kalangitan scattered rains caused by trough of LPA ngan sugad man ito ang Bicol region ngan Quezon. Partly cloudy to cloudy skies gihapon hira, may da mga panalagsadaman nga mga tarihti or thunderstorms, rain showers. Pero easterlies naman iton nakakaapekto haira. Kikita naman din Metro Manila and the rest of the country pud iton Visayas o pud kita localized thunderstorms. So amin iton nagpapadampug iton aton kalangitan. Dirimantal nga gibalorino iton kadagatan Visayas, Mindanao ngan Palawan light to slight to moderate iton coastal waters. 0.6 to 1.5 meters iton kahitaas iton balud. Okay no iton mga parapangisda So pwede kita pero kinahanglan lagi maghirot kita magpabilin mabinantayon hiton pa advisory han pag-asa. Uy, inabot kamuhan linog kanina, may da mga nagpost lininog ko 12:48 kanina nakaagahon Mayo 25 usa nga linog na nakabayog nakaigo damo nga parte inihan Mindanao ngan Visayas. Oray na kita hiton abat nagangaturog na kita. Nasaring adton Fivox didhaton ira ikaduha nga report na sentrohan linog hakadagatan Bayabas, Surigao del Sur. So dito ngayon Surigao del Sur adton sentro an epicenter. Adton ini Eastern Visayas nakaabat daman may dakuhad to kalawan naton kon pira adton kakasug adton linog nga nakabayog dito naman magnitude 5.5. Makusog ini na lokasyon hadton epicenter Bayabas, Surigao del Sur. 12:48 AM kanina kaagahon adton kahalarum hadton didahan epicenter 20 kilometers 20 kilometros. Eastern Visayas dinha Region 8 may dadaman piral nga mga lugar labi na dito Southern Leyte Southern Leyte na inabat adto na pagbayog intensity 3 hinundayan Southern Leyte. Intensity 2 naman San Francisco, Sogod, Baybay, Abuyog ngan Hilongos. Hadulag Leyte naman intensity 1. Nasaring pagod aton Fivox posible may da pa mga aftershocks masunod nga mga oras sanglit gimpapahinumduman publiko magpabilin nga alerto ngan andam posible mga pagbayog. Uyupod balitaw kita didi Borongan pero kaya adton inabat ba kamo nakabayog nga 5.5 magnitude epicenter dito kadagatan na Bayabas, Surigao del Sur. Minutos na nakalabay alas 9. Kinukulawang kuliwat didino ko na may daba pa abiso in brownout pagparong hiton aton suga
waray man sked power interruption so far. Subay hiton dami niton mga Facebook page no, hiton isa Melco, isa Melco Central, isa Melco North, isa Melco South, ngan iton ira pinaka main nga Facebook page. Morangan Water District waray gihapon salit paglalauman natin adton tuloy-tuloy nga serbisyo elektrisidad nga tubig para yan ang adlaw han Lunes sa Mayo 25. Unina natin siguro ito nagkulup ipabati adton pahapyaw natin nga na-mention about may da kasi nag-text taak. Ate Pen, pwede ba kuno kami makahiram puhunan? Oy, para ini pa daman hiton babae ato nag-text taak na nag-mention ka daw about Women's Enterprise Fund. Hindi na hiton kulup or buwas hiton aga. Ipabati natin adto naging pahayag ni OIC Provincial Director Sir Pedro Bimbutan hiton Department of Trade and Industry Eastern Samar. Uy, may da exclusive para hiton kababayinan nga women-led enterprises. An kariyag magpadako hiton ira negosyo, kariyag magtukod o magpahaluag adton ira negosyo, pati mga overseas Filipino workers. Buwas paghingadayan ta ini. Gyupa ini nga balita para hiton naguog karaw. Nagplaplano magnegosyo. Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund, e-transport loan. Uy, para hiton karuyag magbag-o, hanira naman ginagamit vehicle, pamasada. Para hiton mga transport operator ngan driver, may tinatawag e-transport loan. Balhin nga tuha electric vehicle. Uy, para masuportahan adton moderno nga environment friendly nga transportation. Kaupayhin. Pero kaya kuno Ate Pen, ito na pwede hini mahuram. Balitaw gida mo ina, nasa ring Sir Bimbo, adto naka-avail, tikang han January, gadahadton ka May 21, 56 borrowers na ha Eastern Samar. Adto nakapagpahimulos han kanan SBC loan program. Damin hiya nga mga klasihin mga pautang, inabot na 9.3 million pesos. Ayan. So mga kwampadamay niton ira hinigin papautang. It nga mga gudtila, direct nga mga dagko na nga mga negosyo. Waray medium ngan large. Nga dihiton small enterprises. Aton mga, pero more on ang nagpakahiram sari-sari store, mga grocery, nga mga gudti. So asya ini aton ginpapahiram. Yan, maupay ini maupay ini nga nga aton ipapahat nga balita. Posible unin het kilopor basit aga kay aton yan natututukan samtang waiting kita hiton mga presko nga balita tikang ha field. Aton ana ipabati Engineer Mark Haladaw. Kay waray ta ini ka hi-play nakalabay nga Friday. Iba kasi ang aton igin-play an iba naman nga mga program. Pero yan aton tututukan aton pagpahamtang adton mga ginpahaluag nga serbisyo nga na programa hiton PhilHealth. Adi ato na pamamatian Sir Asisclo Militante Jr. Hiya ini iton Chief, hiton Field Operations sa Division, hiton dito ini PhilHealth Regional Office 8. Ano kuno ini nga pagtagayakap? Although ato na ini one time naging guest Sir Sherwin Aquino, pero ato nga utrohon an yakap hiton PhilHealth. Ano iton karegsid ngan hini? Ngan kun mamamay data pa oras, aton daman isulod, aton 4 C's of care, hiton PhilHealth yakap, pinagikan Sir Arlan Gumaraw. Alright, so adi anay Sir, aton pamatian ni Sir Asisclo Militante, Engineer Mark ngan RV, aton pamatian, aton iya paghingaday about yakap hiton PhilHealth. Anong anyakap?
Ang YAKAP actually it stands for Yaman ng Kalusugan Program, or otherwise known as YAKAP. Please memorize this later on. I will be asking questions. Ano ang YAKAP? Yaman ng Kalusugan Program, alaga para sa bawat Pilipino, para tayong lahat ay maging malayo sa sakit. We have to be away. Pero pakamitros, away na aton mga kalugarinon, han sakit na nag-threaten ha aton. So with that, mapakiana kita para kanino talaga ang YAKAP. Of course, para sa ating lahat. Kaya this is, all Filipinos are covered by this program. In fact, di nila Pilipino. I-share ko iyo. Pati ang mga aton, mga foreign nationals na may ada karampatan na payment, premium payment of PhilHealth, pwede ira mayakap. So, natanan nga Pilipino, ang kinahanglan lang, ano? Dapat rehistrado ha PhilHealth, ngayon makapiling na kitahin aton YAKAP clinic na aton gusto. By the way, magsaringani kita nga rehistrado, kariyang singon hindi dapat may ada kita mga PIN or PhilHealth Identification Numbers. Question, may ada na ba kita tanan dinhi? PIN or PhilHealth Identification Number? Oh, very good. That's a good sign, no, that we have already reached our membership here din Haburongan. City proper in particular. And then nakapili na ng YAKAP Clinic. Maaramang kamo anong ato YAKAP Clinic din Haburongan. Medyo dalmula ay na nato na accredited. Ang pinaka-basic principle din ng programa is you have to choose. This is a patient's choice kung hain ka mo gusto magpayakap or magpa-avail ng mga benepisyo. And this is good for 1 whole year. Okay, next slide. Ano-ano ang mga benepisyo? What are the benefits that are in our program? So sa ilalim ng PhilHealth YAKAP, maaaring tumanggap ng 4 pinaka-basic iningang benefits. Don't forget this again because later on I will be asking you about this. Now, the first is of course, check up. So kung may ka na PIN, nakayakap ka, nakapili ka mo YAKAP Center or Clinic, dapat may ka na next step which is ma-avail ka ng benefit. What is that? Check up. You have to go to the benefit, to the clinic to get the benefit na magpapa-check up ka. And then, what are the other components of the YAKAP? After the check-up, if the doctor, an adult doctor, an adult YAKAP doctor, mastering ka, uy, kinahanglan mo magpa-laboratorio, kinahanglan mo magpa-urinalysis, kinahanglan mo magpa-x-ray. Hiya mismo ang mastering ka iyo para maka-avail kamuhan laboratory tests na available na ato. Later on, I will be talking to you about the details of this laboratorio. And then another component of the program is the cancer screening tests. So ano yung mga cancer screening tests? Later on, we'll be mentioning this. And lastly, may kasalistig kitang component na gamot. Ang gamot niyan, i-detalye natin, para ini may kita makuha or ma-receive ng mga medication. And of course, kailangan ayon sa abiso ng ating YAKAP doctor. Okay? Next slide, please. It's ano ang mga laboratory tests under this YAKAP? The components of this YAKAP first is the outpatient laboratory. Amo ini ang 13 kabukos, 13 all in all, na available laboratory tests na pwedeng i-recommend ang aton YAKAP doctor. Again, I would like to emphasize ang YAKAP doctor ang mastering na kinahanglan mo magpa-urinalysis, for example, or kung may ka ubo na persistent, si doctor mastering kinahanglan mo magpa-chest x-ray. So by way of this order, makaka-avail ka mo hindi nga aton mga laboratory tests libre. The keyword there is libre. Okay.
Ano naman ang mga cancer screening tests nga aton pwede ma-avail hini nga aton yakap program? Meron kita pwede ma-avail nga mammogram. Ang mammogram or and breast ultrasound para ini possible na breast cancer. So sabihin na nga ni doktor nga okay, kinahanglan mo magpa-mammogram kaya imong edad, may mga risk factors ini nakikitaon ng doktor. Ano yung family background or yung history, may ada ka mga sintomas or may ada ka risk na dapat mo avail ang mammogram or ang breast ultrasound para mas makita kung may ada ka posibilidad na magkayadahin breast cancer. So the first two screening tests are for breast cancer. The second one is the low-dose chest CT scan para ilihan aton lung cancer. Ani ka upat nga pwede natin i-avail na cancer screening test, an alpha-fetoprotein para ilihan liver cancer, pati na ang liver ultrasound. Kinahanglan niya para aton liver cancer na test, and colonoscopy para colon cancer, just in case. So again, a doctor will tell you kung kinahanglan mo iniiyang screening test because of the risk factors na iya din ko consider during the interview. Papakyanan ka. And then, these amounts here are the amounts that we pay to a cancer screening facility na amon accredited. So we pay them for the mammogram 2,610. For the breast ultrasound, we pay them 1,350. For the low-dose chest CT scan, 7,220. Alpha-fetoprotein, 1,230. Liver ultrasound, 960. And colonoscopy, 23,640. Pero haaton, natatagan yung order ng doktor na magpa-screen kini nga mga cancer screening test, libre ini haaton, ha? Because we are the ones who pay the facility in this amount. Kita, zero payment. Okay. The next component is the gamot. Gamot stands for guaranteed and accessible medications for outpatient treatment or gamot. Remember again, this one ha, kaya niyan, magpapaquiz ako. Gamot stands for guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Ano ang component ng gamot? Iniya practically is a free medication para atong mga pasyente nga nanginginahanglan ito nga may listahan niya 75 expanded list or medication list nga pwede ma-avail ng atong mga members na nanginginahanglan ini again based on the prescription of the doctor. Out of the 75 and first 21 essential medicines dapat available ini hayakap clinic for the meantime. And then the next 54 na mga medication list in the 75 dapat available na gamot providers. May nakita gamot providers na accredited na din Eastern Samar. In fact, may nakita listahan, makikita nato din among website. Kabubusan nga listahan all over the Philippines. Pero niyan, I will be showing to you ano ang mga accredited na gamot facility na niyakap facilities din niya Eastern Samar para ma-access naton. Ini nga mga gamot na 75 all in all. Iba-iba nga klase ng mga health needs ang ina-address ini. Aadi may mga anti-infectious na mga medisina, anti-dyslipidemia na mga medisina, anti-thrombotics na mga medicines, down to the nervous system na mga medicine na kinahanglan natin. Again, I would like to emphasize, kinahanglan ang doktor ang mag-prescribe ini. In fact, the gamot physician or the yakap physician, itatagan namon nila yung account para hira maghimo in prescription through the gamot app na accessible ang atong gamot facility. Nakikita inihira. Once mag-prescribe yung yakap facility doctor, makikita ni pharmacist atong gamot ang prescribe na dapat within the 75 mag-dispense yan.
Okay, ang mga detalye ang sunod na slide. So, amin niya most ang atong sinisig ang pinaka-process flow. So, kung may beneficiary, Filipino and members na foreigners, pwede niya buhaton is makadto naman niyahan yakap gamot nga facility o siya yakap facility ana nga mapaprescribe para ka maka-avail han gamot nga benefit kay pinaagihan niya prescription ma-access han gamot ang aton mga dispensing facilities or the gamot facilities or the pharmacies. So this is more or less the process flow, no? Beneficiaries, makatuha doktor mariseta, ngayon makatuhiyan sa gamot facility, kung dahang 54 nga listahan, kumatuhiyan ha facility para matagan hiyahin medisina. So the first thing na bubuhaton ha yakap facility, consultation, ang kanina, ang first 4, consultation. And then, after the consultation, kung kinahanglan na para prescription, para maka-avail ng gamot, magpe-prescribe, hiyakap, gamot, facility doctor, and then, may inihiya siniring na UPSC. So, if flash ko ang sunod na slide, this is an example of the prescription. Okay, back. Ibang Ana, please. Yes, this is the prescription of the PhilHealth gamot to be done by our yakap doctor. Hiya ang magamit ang gamot app. So, ini nga gamot prescription, may kita ini itong amon app. And what are the details inside of this gamot prescription? Of course, we have the prescribed date, and then we have the patient details, ang edad, ang ngaran, ang address. And hindi yan ang unique prescription security code, ang kanina ako na-mention, UPSC. Remember again because makapiling niya aton please. UPSC, Unique Prescription Security Code. Very unique lang ni kada usang prescription na pwede makita dito sa gamot facility para pagpamatuod na ikaw ang bearer. Kini nga Unique Prescription Security Code. This can be seen via the gamot app, digital. Pero para liwat may nakamukopya, pwede picturean. Kini nga gamot prescription. Kaya what is very basic here and very necessary is the Unique Prescription Security Code. Okay? So, even the may dahil yung QR code, part ito yahan aton PhilHealth gamot prescription. So once may nakahinig kay prescribean ka ni doktor, ni doktora, ang sunod mo nga bubuhaton is you now go. Kanina atong process flow, makakatong ka sa gamot facility. Para ka matagan in medisina. Madidispense ang medisina, didahan aton listahan nga 75 or 54. And then, ang aton gamot facility, mag-i-issue yan in gamot availment slip. PhilHealth gamot availment slip or GAS, wherein makikita ang mga details gihapon, maada ang gamot facility name, accreditation number and facility, may mga transaction numbers na nakabutang, dates, may ngaran ng patient, and then eventually, makikita ano imo na avail. For example, ini nga atong slide, naka-avail niya ini nga Cefru, ini nga medisina nga hindi ko nababasa. It's so close. Anyway, kung may nakanahining nga medisina, may da unit price, may da quantity na na-dispose. And then the price here is a running balance actually of what you can avail. Kaya remember kanina may slide kita nga 20,000? Ang 20,000 para gamot, ano? Corina Sounds.
Alright, so bangin na oray na no. Okay, so una man ada di aton pag-record. Anyway, istorya la no ni Sir Asisclo. Sir Asis, sinyunta na lang Sir Asis, no? Ito ang agnay ni Sir Militante. Hindi ito na Chief, ito na Field Operations Division, na PhilHealth dito Tacloban. PhilHealth Regional Office 8, yaman ng kalusugan na program. So, kinahanglan na hibaruan natin, giupaay nga programa ito na ito na gobyerno, pinagi ito na PhilHealth, na yakap, libre nga medisina, libre nga tambal, libre nga laboratory, libre nga konsultasyon, gamit laan aton kinahanglan na magparehistro kita, PhilHealth yakap. So, maparehistro ka, pwede ka kumada iton imo ginpili nga yakap clinic. Pwede ka nga idaman eGov PH app. Pwede ka dida online ito na registration. I-download la ito ang eGov PH app dida ito ang imo cellphone. So may da natin eGov PH nga makikita dito kung diin ka nakarehistro na. Halimbawa nahingangalimot ka kung diin ka nagparehistro, hingangalimot pwede ba 'yon? Pag-download hito ni eGov PH, pareho akin pag-open ko na eGov PH, tapos click ak dito PhilHealth, nakarehistro ak dida Eastern Samar Provincial Hospital. So mag-login ka la gamit ito ni imo PhilHealth number. Kung masulod ka na, may da ka na nakapag-download ka na hadto na eGov PH, then click ka hito na PhilHealth, an imo naman PhilHealth number. So makikita anim didto ang listahan hiton yakap accredited clinics. Nga tanan iton nga makikita daman didto hiton nga eGov PH application adton mga gamot accredited nga mga pharmacy. Nga makita ka naman dito hiton imo membership portal dito hiton nga application giupay kay online na. Kaya diri man daman nga hulugan nga maparehistro ka niyan langin masakit ka diri bisan karehagla ni magparehistro ka kay bisan iton consultation iton outpatient pwede naman ma-cover hiton yakap. So imagine ang mga laboratory request pwede ka na dida magpapalaboratorio ka nga kuha lahin referral parahan imo selected outpatient halimbawa halimbawa iton aton mga cancer patient nga aton mga kabugtuan. Bisan ordinary daman nga laboratory may dadamahiton nakalista daman dida ano nga mga panlaboratorio nga mga test kon outpatient kaladaman. So aton mga benefit 21 medicines sa yakap clinic, 54 medicines sa gamot accredited pharmacy. So diniha aton i-check ko daw unina kung ano na iton mga accredited nga mga parmasya. So diniha aton bisan diniha syudad Hitborongan or habugos nga Eastern Samar kay pwede kita hini maka-avail hin up to 20,000 pesos kada tuig para hiton maintenance ngan essential nga mga medisina. Ang mga laboratory test kadadamo hini 13 nga libre nga test. Sugad iton CBC, urinalysis, ito na blood sugar, iton cholesterol, ngan iba pa, adton tinatawag blood chem. Baka mamahal hini kung dida kita hini, iton mga private nga mga clinic. So, laboratory test. Diri naman nanginginanglan nga masakit ka na nga magpapalaboratory. Pwede ka lang mapa-check up, may da ka lang mga inaabat or ano pa man.
What I mean is diri nangangahulugan nga naka-confine ka or naka-admit ka no di dayton hospital. May na mga cancer screening test, ini nga libre nga screening test na batian naton kanina no Sir Militante. Pananglitan na breast ultrasound, iton mammogram, may low dose chest CT scan, pati na iton colonoscopy, may dalawa tinatawag alpha fetoprotein, pati na liver ultrasound. So, ginadamoy ini sige, parehistro ka mo, pwede online via eGov.ph, sulod ka mo nga duhiton nga application, or pwede man naman nga dahiton iyo pinili nga Yakap Clinic. For example, iton RHU, diniha syudad hiton Borongan, accredited na damit hiya nga Yakap Clinic, iton Eastern Samar Provincial Hospital, ngan iba pa nga mga private nga mga hospital, so diniha aton na probinsya. Ang puplunganon ni Sir Militante, nagdarat aton oras, nga 47 minutos na kabarangay, ang nakalabay alas 8 haaga, unina hito nagkaluptan nala ini nga pagtag, about Yakap, and 4 Cs of care hito na PhilHealth Yakap, Sir Arlan Gumarao. Ito na training specialist for ito na Social Health Insurance Academy ito na PhilHealth. We say good morning. Ato nanay i-greet Jennifer Golmatico maupay nga aga. Nels Music, shout out from Lapinig, Northern Samar. Ako'y nagparaya, nasa ring Nels Music. Para walang gulo magparaya ka na lang. Joke lang. Maupay nga aga, kumusta Nel? Iton panahon, di da naman Lapinig, Northern Samar. So, didihaan mo na syudad dito na Borongan, although cloudy, pero papakita naman Mr. Sun. Pipira ba iton, balikan natin at ton centigrado, degree Celsius sa pagkayana, Borongan City. Mostly cloudy, Borongan City, 31 degrees Celsius but feels like 38. Pero true nato, nasa ringan pag-asa, posible umabot nga daha 44 degrees Celsius iton dangga or onina. Bugos or pirang mga lugar diniha aton probinsya hiton Sinirangan, Samar. Kabarangay hanutisya pahinumdum hiton Department of Health hini naman kontra Ebola virus ba nadamain nga klasiyahin sakit. Nagpagawasin advisory adton Department of Health o DOH sa publiko, may kalabutan inihan Ebola virus disease nga durot hiton bundi bugyo virus. Katapos ideklarar na World Health Organization o WHO adton public health emergency of international concern. Tungod inihin mga nairehistro nga kaso dito iniha Democratic Republic of the Congo ngan Uganda. So may dana dito mga nahitala nagkasasakit darahini nga Ebola virus. Nasa ring atong Department of Health, waray kita pahiniha, although ginpapakusog nira iton panagang, pero waray pa ini nahitala nga kaso hin Ebola or Ebola virus diniha aton nasod Pilipinas. Pero padayon na mahugot nga pagbantay ha mga airport. Paru-pariho na naman didahadton pagtaga COVID ginche-check ito na mga nasulod nga niha aton nasod pati na mga pantalan para malikayan ang posible pakasulod han sakit. Paru-pariho na mga yan ito na iya hini sintomas iton iya symptoms iton Ebola. Madahiton iba nga mga ordinaryo nga pagtaga paru-pariho bahiton hinihirantan ka paru-pariho hiton trangkaso may dadaman hiranat na abatin hiranat
maluyang nga pag-abat hiton lawas magsuil iton mga kaluluthan paru-pareho hiton hiton trangkaso masuil itulo nalilinop nagsusuka iton butol ngan excuse me hiton nag-snack may dadaman ni pag-uro-uro. Oo. So amin hiadton pinaka-basic nga sintomas hiton Ebola virus. So mahipapasa na main makakatapon pinaagi hiton direktang pagdeket hadugo iba pa nga likidohan lawas hadton infected nga tawo. So kung may direct contact sugad man paggamitin mga kontaminado nga mga kagamitan adton positive ka hini nga virus tapos nakagamit ka naman hadton iya mga utensils sigyunta pasalit gin aawhag an publiko nagaawhag ito na Department of Health. So an basic na daman nga kalinisan an hand washing. At siya dito pinakamaupay nga panagang paghunauhan kamot. Tama nga pamaagi magpadayon nga maging malimpyo o malinis adton imo kapaligiran adton imo panimalay ngan syempre para iwas sa fake news. Kuha la kita hin impormasyon na tikang opisyal nga mga ahensya sugad hiton Department of Health nga na WHO. So nagpapabilin nga alerto ito na DOH nga nan gobyerno para magpabilin kita nga talwas. Magpabilin nga safe iton publiko kontra hini nga threat o hulga hiton Ebola virus disease. Pero itong ginuotro, nasa rin itong Department of Health, Ebola free pa kita itong nasod Pilipinas. Kabarangay hanatad naman hapag taga edukasyon oras nga may dapat kita 7 minutos pa ug sa mag-alas 10. So damo balitaw nga mga estudyante ito na diri maaram hining magkaiba-iba nga mga scholarship program ito na gobyerno nga sige ini iton abri kada tuig. Pero diri damo iton maaram nga may ada ngayon hini sugad nga kadamo nga mga scholarship grant iton aton na gobyerno. Igin pagawa sa ini hadton Commission on Higher Education hala daw on government scholarship programs nga pwede niyo applyan para yan ang academic year 2026-2027. Hala daw. May daya na bago yan nga ginabrihan ka barangay. Ini nga tinatawag BPMSP kung Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Para inihiton incoming first year college students, sige daw Engineer Mark aton i-flash ini nga BPMSP Bagong Pilipinas Merit Scholarship. Atensyon ito na mga estudyante nga human na hadton senior high school, iton mga kag-anak nila nga namamati. Pwede niyo paghimulusan bago inhiyang scholarship program hiton gobyerno Bagong Pilipinas Merit Scholarship. Para ini hiton incoming first year college students. Siyempre, iton mga aplikante kinahanglan Filipino citizen. So, number 1 iton hiya. Di daman, importante adton general weighted average, adton imo naman last, nga sidlan, karag sidngan adton imo grade 12, nga didahadton senior high, kinahanglan adton imo GWA at least 95% or its equivalent. Kadadako na makuno hito ate Pen nga general weighted average. Api manggit adahan top 10 or top 5 han graduating class adton kanan grade 12 kay 95% adton iya naman general weighted average. Samtang adton household annual household income diri malahusin 2 million pesos. Ay pasok kuno kami ate Pen. Adila kami hini mangingino-ino hiton general weighted average sitak anak.
Ala sige, kalawi anay adton GWA no, hanimo anak 95% at least pwede maglahos pa. Adton requirements sa PSA birth certificate, adi ka makuha adton imo birth certificate adton nakasek pa no, didiha PSA adton form 138, syempre adton imo senior high school. Proof of income, hadton imo parent. Paano naman kuno Ate Pen kung diri man kuno kami na sumiterhin income tax return? Ay diri man pwede. So may dahiton lagihap sinurat or pagpamatuod nga diri ka mo na submit anto niyo parent or guardian in ITR. Siyempre, importante aton enrollment form. Importante nga naka-enroll ka na. So, sige naman yan na, iton enrollment period na mayan na, hiton college. So, tago iton nga enrollment form, nga na may da kahiton, may da pinipirmahan, iton imo kag-anak or iton legal guardian. So, may da certification. So, ano iton mga benepisyo? Han BPMSP, kung Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, syempre tuition and other school fees. Kung may dapadida na hibibilin nga mga kabaraydan, babaydan hiton BPMSP Scholarship Program. May da stipend, may da living allowance, may da academic excellence incentive nga igahatag kada academic year. Pero oray didig sumat kung pera adton stipend, living allowance. Pero baada roda ko ini kay kanan mga kinahanglan ini deserving nga mga estudyante. So may dalawa tinatawag CHED Merit Scholarship program kanan Commission on Higher Education namain for incoming first-year college students. Aniya naman general weighted average 93%. So mas reubos hadton BPMSP kung Bagong Pilipinas Scholarship and BPMSP 95 at least. Adi naman nga CHED Merit Scholarship 93. Adi adton mga benefit, yadi ha. Hadton CHED Merit Scholarship. Adton annual household income han kag anak or guardian, diri masobrahin 500,000 pesos. Mas ubos-ubos So adton mga benepisyo 120,000 full PESFA. Para inihiton mga estudyante, mga aplikante enrolled in private nga mga university. May ada 120,000 full nga igahatag. Dida naman hiton kun full iton hiya, kun mamit niya adton standards para makasuludiyahan 100% talaga yang scholar. 120,000 ang igahatag ngadto kung naka-enroll hiyahin mga private nga mga ini kay diri man libre iton private nga mga university di malaki iton mga state universities and colleges ang libre nga tuition. Kung half naman iton scholarship 60,000 ha mga private nga mga universidad, ha mga SUCs naman, ha mga local universities and colleges, mga state universities and colleges na ka-enroll ka, kung full ka nga CHED Merit Scholar, ang imo makakarawat is 80,000. Uy, maupay na ha. Kung half naman, didiha mga pampubliko, 40,000. Maupay no? Uy, may dangay andaman yan na scholarship iton GSIS STEM Scholarship. Unina tahiton kilupin ipaghihingadayan kay waray nakita oras. May da ngayon para hiton mga active nga GSIS member para naman hiton ira mga anak incoming first year. Sayang waray na ba hiton iton second year above. Pero adi naman an senior high school GWA at least 90%. Pero mga STEM course inihiya. Iton karegsinyon mga sciences nga mga program kasayang. Dapat hadto pa hibaro kitahin kadadako da mga hiton mga benepisyo. Unina hiton kilo paghihingadayan tayo nga iba pa nga mga scholarship program hiton natin gobyerno
pahimulusan hito natin mga estudyante labi na mga incoming first year college students ma-enroll, pwede ha pribado, pwede ha mga state universities and colleges, mga local universities and colleges, para naman in town makabulig-bulig nga dahiton na mga kag-anak. Nga ultimately makagraduar, makabulig nga dahiton ira kag-anak. Kabarangay kadugangan pa nga mga notisyaw ni na nahiton club. Da mga salamat hadton na aton mga naka-live stream hapag kayo na. Anadala ira kada tagsa nga panimalay. Good morning, utro maupay nga aga. Ug dinhi naton na tinatapos noon aton na pagkarampang yan nga aga han Monday. May dakita invite aton la utrohon magkakamay-ada yanahin Provincial Health Board ngan Provincial Nutrition Council meeting habugos nga Eastern Samar. Pangungunahan ini ni Governor R.V. Ivardoni kaupod adton mga iba-iba nga ahensya no han gobyerno, health officers, han mga LGU, mga chief of hospital ngan iba pa nga mga kabakyang institusyon ha parte panlawas nga nutrisyon ha aton na probinsya han Sinirangan Samar. Alright, so hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Kabakyang naton di Master Control, Engineer sa Mark Gagwang, and Engineer RV Dadios, Ate Pen Pumida ini. Thank you no, nga dahadton na PhilHealth, hadton malampuson, nga ira naman BHW Summit 2026. Utro maupay nga aga, ngan God bless po ha aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang